Ano ba tingin nyo rito? Talagang obliteration bang target ni Marcos o hindi naman? Kasi maunahan sila. Diba? Nag-iikot na nga, di ba? So, tapos nagpapalabas na ng mga kung ano-ano, di ba? So, short of talaga, di ba? Major destabilization, no? So, it's really mutually assured. Parang ano yan di ba? Nung Cold War, no? Magtutukan kayo ng nuclear arms, no? Kung sino mag-blink sa inyong dalawa, no? So, of course, on one hand, ang alas ng Duterte-led opposition would be for as long as VP Sara is there, no, she is one heartbeat away from the presidency, no. So, of course, lahat ng pwedeng gawin, gagawin nila. No? So, they'll try to mount people power, try to convince the security forces to plot against the administration. Lahat yan, alam na natin yung kwentong yan, di ba? On the other end naman, mas unique itong posisyon ng administrasyon na ito, no, ni BBM. Kasi dalawa yung alas niya and external to. No? Of course, yung alliance niya with the United States and of course, dito na pumapasok yung geopolitical dimension, no? Na of course, alam naman natin kung ano yun. And then the other one is the Damocles sword of the ICC. No? Now, of course, parang striptease, no? Di ba? May mga una nung hindi daw papasok. Tapos ngayon, kung gusto nilang mag-imbestiga, pwede silang pumasok. Tapos ngayon, pati yung so-called Quad Committee na binuo sa lower house, no? Sinabi na rin ni Congressman Ace Barbers na kung gusto nyong gamitin yung mga nakalap namin information dito, pwede nyong gamitin. So, meron pa din yung Interpol, Interpol pa kasi we are a member of good standing sa Interpol, no? Pag nagpalabas ng red notice, di syempre duty bound tayo to ano. So, makikita mo na diyan na kung ano yung laro, no? Kaya ang tanong diyan, tutuluyan ba? Di ba? Tutuluyan ba? At kailan? No? And of course, in the game of politics, it's all a matter of timing. Di ba? Timing and framing, no? Di ba? Kasi yung optics, no, yung kwento kailangan nasa side mo. Hindi mo pwedeng ipwersa yan. No? So, yan din ang nila ang labanan nila. Unahan sila. Pero of course, pero so far, hindi naman. Yeah. Pero so far walang kubakagat, 'di ba? Doon sa mga binabato nitong mga Duterte. For instance, yung pag-ikot-ikot before sa mga retired security officials. Tapos nagpalabas sila ng pulveron video na mukhang supot dahil halata naman na manipulated. Tapos, ang daming binabatong issues pero parang hindi enough para dumikit to rally people behind that particular issue. In short, medyo mahirap pag-manufacture kasi ng ganung katinding simultaneous combustion. Diba? Spontaneous combustion. Right. Spontaneous combustion. At it's like the pot calling the kettle black. No? Yung kasabihan, di ba? I mean, sabihin mong bakit may baha, no? Wala kang ginagawa. Ang tagal-tagal mo na rin sa Davao, di ba? Parang, di ba? Lahat ng akusasyon mo bumabalik sa iyo, di ba? So, 'yun ang problema, no? It's a question. And kung titignan natin nga yung Okta research, no? I neither support the Marcos Jr. administration, the Dutertes, nor the opposition. Ito yung tinatawag na independent bloc, no? 31%. Ang laki, no? Kung titignan natin tong survey ng Okta Research, no? So, dun sa 36% na sumusuporta sa mga Marcoses, no? At 16% lang sa mga Duterte, hindi rin sila makakampante dahil 31% ang neither Duterte nor Marcos. So ito mas malaki pa rin yung bloke ng so-called independent. No? Kung isasama mo pa dyan yung 5% undecided position. At may kasi undecided pa. No? Kung tama yung bilang ko dyan, parang papalo ng 42%, diba? Pag pinagsama-sama undecided and those who identify as independent. Again, kung accurate itong Okta survey, kung accurate.
Yes. Okay. Yes. So, ibig sabihin, malaking bloke yung independent undecided. Okay. Yeah. Although, Kaya nga mas Oo. maganda rin kung yung ibang survey firms itanong din nila, no, yung variation nitong questions nito, no? Kasi katulad sa ibang bansa, no, the more surveys the better kasi mas makikita natin yung bigger picture. Pero hindi ba rin pwede mag-backfire itong offensive coming from the administration? Kasi nga, you don't have to be a seasoned political scientist to read Oo. the signs, Yes. 'di ba? Biglang naging aktibo yung mga pinagpipitaganan nating mga kongresista na never sumipsip sa kahit sino nakaupo. Okay? Bigla silang matinding pagkilos, pagtugis kay Duterte. I'm not saying that's wrong, ha? They're doing the right thing, but I'm not sure whether the motive It's is for the right reasons. pristine or for the right reasons. Madaling pagdikit-dikitin eh. 'Di ba? So, ano bang pinaka diyan? Ano ba yung pinaka useful in the toolbox of the Marcoses against the Dutertes? Kasi nandiyan yung ICC na binabanggit niya, 'di ba? Damocles sword. Isa sa mga nadidinig natin yung impeachment. Baka hindi ang tanong ko sa inyo din, hindi ba mag-backfire din yan dito kay Marcos? Baka sabihin, 'di ba? Baka manaig yung narrative na talagang dinudurog nila yung mga Duterte, 'di ba? Well, kasi kung sana ko si Lenny yan, baka maisipin pa ng taong bayan yun dahil, di ba? Ito nanguna ito sa mga pagre-renta, di ba? Pagbumura, di ba? Pang-iipit, di ba? So, paano mo ngayon? But of course, may supporters siya mga yan, no? May mga nakikita pa rin tayo sa Facebook na talagang, di ba? Die hard, no? At talagang ipaglalaban. At of course, may bailiwick sila, no? Sa Mindanao, sa Visayas, no? Talagang malakas pa rin sila. Pero mukhang pag lumayo ka na ng Visayas at Mindanao, pag pumunta ka ng norte, diyan nagkakatalo. Kasi in the end, no, papasok pa rin diyan yung ethno-linguistic regional affiliation. Of course, yung sinasabi nating Kingdom of the North and Kingdom of the South. No? It was which was the winning combination or the winning coalition for 2022. So now we are seeing a new coalition being built, no, for the midterms, no. Pero again, rule of thumb, no, based sa kasaysayan natin, yung mga coalition na yan panandalian lamang. Kasi unlike sa ibang bansa, halimbawa sa Indonesia or sa Malaysia, no, meron kang dominant party, ang nagpapalit-palit yung alyansa, no. Nagririgo doon yung mga magkakamping partido. Dito kasi sa atin, mahina yung partido, ang nagpapalit yung mga politiko mismo. Diba? Kung sino ang presidente, kung ano yung partido ng presidente, doon sila sasali at doon sila makikipag-alyansa. Diba? So, isa din itong indikasyon ng kahinaan ng ating political party system. Din, kung ang pinakamalaking alas ng mga ni Marcos against the Duterte yung ICC, kunwari papasukin niya at talagang kunwari maglabas ng arrest warrant at payagan niyang damputin itong si Duterte at yung kanyang mga kasabwat di umano doon sa drug war. Kung yun ang pinakamalaking alas niya, may tuturon din bang alas ng mga Duterte against the Marcoses naman or kay President Marcos yung kawalan ng isang viable presidential candidate in 2028? Kasi if they survive this onslaught at present before the midterms, kung mataas pa rin si Sara, tapos wala namang malakas sa kandidato for president itong si BBM, saan siya pupulutin? Right. So, of course, that is an existential question for the country, di ba? Kasi if you're put in a political corner at wala ka ng choice, di ba? Mag-isip ka na ng ibang paraan to extend your term, di ba? And again, balik na naman tayo dun sa issue na yun, no? Na the elephant in the room, no? Whether BBM will, end his term democratically, no, with a peaceful transition to whoever will win in the next round of election, or will he stay on? Talaga? You're entertaining that, Dean? Sorry, are you entertaining that thought?
Are you entertaining that thought? Anything is possible. Di ba? Anything is possible. Kasi hindi pa rin naman tapos yung usapin ng Chacha. Di ba? So, okay. anything is possible. Di ba? So, but of course, let's not make it a self-fulfilling prophecy. No? For as long as the present administration is still operating within the democratic space, no, and would usher in a peaceful transfer of power in 2028, then